Glorify the name of the Lord. Palakpakan mo yung ating Panginoon. Yes! Hallelujah. Sige po, magpasalamat ka. Say thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Ang sarap na merong Diyos. Amen! Kaya po ba? Ang sarap kasi lagi siya nandyan. Lagi niya tayo sinasabihan. Sa ano mang sitwasyon ng ating buhay, lagi nandyan yung ating Panginoon. Amen! And siya yung tunay na sandigan natin. Ano mang problema natin, masaya mo lang tayo, si Lord lagi nandyan sa buhay mo. Amen! Hallelujah! Kaya ako, Lord, yung papuri, yung mataas na papuri at pagsamba natin. Amen? And sabi po sa Psalm 86 verse 12, I will praise you, O Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Nakikita niyo po kung ano sinasabi sa Psalm 86 verse 12, I will praise you, O Lord my God, with all my heart. Buong puso mo pag yung Panginoon, buong puso mo pag binibigay yung uli mo sa Kanya. You know what? Church, deserve the Lord yan. Amen po ba? I will praise you, Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Say forever. Amen. Come on, church. Now we worship the Lord. Every praise is to our God.
po'y magpupuri, sasamba sa ngalan mo, O Diyos. Pangunahan po kami, O Diyos, sa aming gawain. Patuloy na karanasan po namin yung kagalakan, yung kapayapaan na nagmumula sa iyo. Narito po kami, O Diyos, nagpapakumbaba, nagpapalinis sa aming mga nagawang kasalanan. Kaya man po itong lilim, O Diyos, patuloy na patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Upang kami, Panginoon, ay karapat dapat na magpuri, magsamba sa iyong dakilang pangalan. Maitaas ka namin, balwalhati ka namin, O Diyos, sa mga maging sa aming mga salita, pagsasaluhan, patuloy na bigyan po ng wisdom yung inyong lingkod upang maranasan po namin yung iyong habag, O Diyos. Maranasan po namin yung inyong pangkalwalhatian. Padala niyo po ang inyong Santong Espiritu upang anumang gawa ng kaaway, O Diyos, ay hindi po ito makapangyari. Patuloy na maranasan po namin yung iyong kahabagan. Aming Ama, ay po maging sa amin ang kalakasan. Patuloy na ang mga salita mo, Diyos, ay aming mapanghawakan. Mapanghawakan po namin ito sa mga sitwasyon na kung saan dinaranas po ng mundo ito. Palakasin niyo po kami. Upang kami, Panginoon, ay lalo pang lumamig sa aming pong pananampalataya. Maraming salamat po, O Diyos, sa ginagawa mo sa aming buhay. Maranasan po namin yung tagumpayan ng aming pananampalataya. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy na tinataas po namin ang anuman po yung aming pong gawain kayo. Ay upang magbigay ng katagumpayan sa buong kongregasyon na ito. Maraming salamat po. Ito pa nga sa aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Come on, church. Muli, palakpakan mo si Lord. Every praise deserves. Deserve the Lord lahat ng pagpupuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pagdakila. Hallelujah. Sabi nga po, God my Savior. Amen? God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Hallelujah. Amen. Tunay nga po, nasa awitin po natin. Some say, you are in the grave. Pero ano po sinasabi natin? But I say, you're alive. Amen? Some say, you are just a good man. But I say, you are God. Amen? Hallelujah. Tunay nga po na si Lord yung Diyos sa buhay natin. Kaya naman, shout natin, isisigaw natin kanyang po yan. Some say you are in vain, but I say you're alive. Some say you just running, some say you were alive, some say you were good man, but I say you are alive, you are. Shout thanks to all the earth, how lift your name on high, and the world will know your greatness. You are my God, shout thanks. Some say
Jesus, you are God. You are my God. I'm the name. You are the earth. I lift your name on high. And the world will know your greatness. You are my God. I will shout today. And I will shout today to all the earth. I will lift your name on high. And the world will know your greatness. You are my God, Jesus. I will shout your name to all the earth. I will lift your name on high. The world your goodness. As I live my life and shout your name. As I live my life and shout your name. Jesus, I decide to live my life that shout your name. Jesus, I decide to live my life that shout your name. Come on, church, sing it out. Jesus, I decide to live my life that shout your name. Jesus, I decide to live a life that shout your name. 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 I will shout your name to all the earth. I will lift your name on high. And the world will know your greatness. You are my God. I will shout your name. Shout your name. Shout your name. Shout your Waking up to the glory, your mercy falls like the sun still rises. Your grace is new every morning. To light the world when the hope beats inside out. I hear the sound of roaring anthem, burning with your love. Let every voice sing, let every part of me speak of all you've done. You don't make me stop. Hands to the sky, hands to the sky. Pour me out my love for you. Our praises speak all your goodness. We lift you up as you rain down on us. We're overwhelmed by freedom. There's nothing like living in your purpose. I hear the sound of coming anthem, burning with your love. Say, let every voice sing, let every part of me speak of all you've done. Yeah, I can't lie. You make me tired. Hands to the sky, hands to the sky. Pouring out my love for you. I can't lie. You don't make this hard, man. Hands to the sky. Pouring out my love for you. Church, let's sing. Now the light is your light. Forever I will shine your light. Sing. I'm alive, you're alive.
You have opened up my eyes. I'm alive, 'cause you're alive. Yes. Wherever I will shine your light. I'm alive, 'cause you're alive. You have opened up my eyes. I'm alive, 'cause you're alive. Wherever I will shine your light. Yeah. I'm alive, 'cause you're alive. You have opened up my eyes. I am alive. You have made my brand new. Hands to the sky, pouring out my love for you. I hear the sound of growing until burning with your love. And every voice sing, and everybody feel, speak of all you've done. I hear the sound of growing until burning with your love. Say, and every voice sing, and everybody feel, speak of all you've done. I can't lie, you have made this life brand new. Put me up, put your hands up. I never lie, you have made this life brand new. Pour me out my love for you. Oh, hallelujah. You are the light, soul of my life. You always lead me. You are the voice inside. You are my love. No one before you. All that I am points to you, and I was made by you, and I was made for you, and I am unfulfilled without full communion. You are the light, song of my life. You always near me. You are the voice inside. You are my love. No one before you. All that I am belongs for you. Now I was made by you. I was made for you, and I am unfulfilled without full communion. And I was made by you, and I
was made for you. And I am unfulfilled without fulfillment. Go church, say that. Since your love got a hold on me, since your love got a hold on me, I'm a new creation, I'm forever changed. Since your love got a hold on me, since your love got a hold on me, I'm a new creation, I'm forever changed. Since your love got a hold on me, since your love got a hold on me, I'm a new creation, I'm forever changed. Since your love got a hold on me, since your love got a hold on me, I'm a new creation, I'm forever changed. I was made by you. I was made for you. And I am unfulfilled without forgiveness. Thank you, Jesus, for the sacrifice, for the blessings, for the healing. Thank you for renewing our heart, Lord. Yes, in you is all I need, is all we need. You are our breath. You are our life. You are everything but us. Oh. It's all I need. You're my breath, you're my life, you're my everything in you. It's all I need. You're my breath, you're my life, you're my everything in you. Oh, this all I need. You're my breath, you're my life, you're my everything in you. Oh, in you, Lord, is all I need. You're my breath, you're my life, you're my yes. Come on, church. Just sing with me. In you is all I need. You're my breath, you're my life, you're my everything. In you, Lord, is all I need. You're my breath, you're my life, you're my everything. Come on, church, sabihin mo yung sinasabi sa
how we in you, oh Lord, is in you, is all I need. Yes, you're my breath, you're my life. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Come on, church, just sing it out. In you, is all. Come on, just let it flow. You're my breath, you're my life, you're my everything. In you, Lord, is in you, is all I need. Come on, church! Praise the name of Jesus! You're my life, you're my everything. In you, is all I need. You're my breath, you're my life, you're my Thank you, Lord. Thank you for giving us breath. Thank you for giving us life, blessings, healing. Thank you, Lord Jesus. Thank you for everything, Lord. We are praying, Lord, na anumang mali sa buhay namin, anumang mali sa puso namin, Lord, alisin mo ito sa pangalan ng Jesus. Never was made by you. I was made for you. And I am unfulfilled without full communion. And I was made by you, and I was made for you, and I am unfulfilled without full communion. I was made. I was made by you. I was made for you. And I am not fulfilled without communion. I was made. I was made by you. I was made for you, and I am not fulfilled without the communion. I want you to declare this. Come on, church, say it out. Sing start out, gotta hold on. Sing start out, gotta hold on me. I'm a new creation. I'm forever to there. Sing start out, gotta hold on. Sing start out, gotta hold on me. I'm a new creation. I'm forever changed. Sing start out, gotta hold on. Sing start out, gotta hold on me. I'm a new creation. I'm forever changed. Sing start out, gotta hold on. Sing start out, gotta hold on me. I'm a new creation. I'm forever changed. I was made.
Thank you for your grace. Thank you for everything, Lord. Without you, Panginoon, hindi namin kayang buhay na ito. But because you are here with us, but because of your love, kaya namin magtagumpay, Panginoon. Thank you for the family, for this church, for the work na binigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat, sa paggabay, sa bawat araw. Salamat. Thank you for everything, Jesus. Thank you, Lord. Come on, church. Speak of how great is God in your life, of how great is Jesus in your life. Come on, church. In you is all I need. You're my breath, you're my life, you're my everything. Always in the one. Come on, church, speak how great is your God in your life. Kung gaano naging tapat mo pa yan sa buhay mo. Yes. Mahal na mahal ka. At hindi ka niya kailan pababayaan. Come on, church, speak how great is God in your life. Thank you, Jesus. Thank you for the blessings, for the love. Holy Spirit, come with us. Let your fire burn this place, Lord God. Holy Spirit, come with us. Speak to us. Hear the sound of our hearts, Lord. Hear our praises. Yes. Yes. And Holy Spirit be upon us in the name of Jesus. Holy Spirit, come with us. Take our hearts with you. Oh, Holy Spirit, come with us. Oh, Holy Spirit, come with us. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, Holy Spirit. Yes. Yes. Yes, Holy Spirit. Yes. Minds let it flow. Yes. Oh, you are. Yes, yes. Sing you. It's all. Oh, Holy Spirit, come with us. You're my breath, you're my life, you're my everything. In you, Lord, it's all I need. You're my breath, you're my life, you're my everything. Come on, church, can you raise up your hands to the Lord and declare? You're my life, you're my everything. In you is all I need. For the church, for the last time, declare as loud as we can. Yes! In you I am, and is all I need.
Hallelujah. Salamat po Panginoon sa yung ginagawa mo sa buhay namin. Yung pa sa buhay namin. Tulay nga Lord, yung sinasabi sa Psalm 86 verse 1. I will praise you, O Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Say forever! Forever! Yes! Amen. Praise the name of Jesus. Pag-iayos sa kabila po ng ating pong mga ginagawa. Yan, sa lahat ay ang Diyos po ang siya na dapat po natin mabigyan ng papuri at parangal. Sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga po na ito, yan, sabi ko nga, kung tayo po ay palaging nakatuon sa ating pong Panginoon, di po ba? Ang lahat ng bagay ay kanya pong pagkakaloob sa bawat isa po sa atin. Amen po? Yan, kaya ano po, yung mensahe po natin ngayong umaga po na ito, yan, yung ginawa po natin, kanina lang, o ngayon lang, yung ating pong pagdiriwang. Amen po ba? Yung ating pong celebration ng ating pong pagsamba para po sa ating pong Panginoong Jesus. Yan. Saan po yan? Sa ating pong vision, di po ba? Yung ating church, kaya nagsiserve sa ating pong Panginoon sa pamamagitan ng celebrative praise and worship. Amen po? Kaya naman, marami na rin po nagsasabi, papatotoo, na kapag sila po ay naka-attend po dito po sa ating iglesia, lalo na nga po kapag po sa ating pong ginagawang pagsamba sa Panginoon, pagsamba sa ating Diyos, ay talaga naman po dumadalo yung Holy Spirit sa buong congregation po na ito. Amen po ba? Kaya tatalakayin din po natin dito, babalik-aralan lang din po natin yung ating po mga naging mensahe po ng mga nakakaraang taon na rin po ng mga lumilipas patungkol po sa ating pong Great Commandment. Ano po ba yung ating pong Great Commandment? Yan, di po ba yung matatagpuan po natin doon sa Mark, chapter 12, verse 13 and 31, di po ba yung mahalin natin yung ating Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong nating lakas. Yan, di po ba? At yung pangalawa po, ay mahalin po natin yung ating pong kapwa na higit pa sa ating pong sarili. O gaya po ng ating pong pagmamahal sa ating pong sarili. Na marami po na natin pong pagbabalik tanaw o pagbabalik aralan po natin yung mga nasasad po niya sa ating pong Great Commandment at yung sa ating pong Great Commission. Amen po? At apat po yan ay ito. Kaya po, uunahin po natin ngayong umaga po na ito ay sinasabi mo yung kaunahan, bakit po ba umiiral yung iglesia po ng Great Commandment Christian Church. Yan, isang katanungan, bakit po ba tayo, bakit po nag-i-exist yung Great Commandment Christian Church, di ba? Bakit po, isang katanungan pa rin po, bakit po ba tayo pumupunta rito sa ating pong bahay-sambahan tuwing araw po ng linggo, o maging tuwing araw po ng Miyerkules sa ating pong mga gawain. Ano po ba yung motibo po natin, o ano po ba yung dapat po nating asahan, o ano po yung dapat po natin gawin kung tayo po ay dumadako sa ating pong bahay-sambahan. Sabi nga, mayroon po layunin bawat simbahan patungkol po sa mga gawain o sa mga gawain pamisyon ng ating pong o bawat simbahan dito po sa ating pong sanlibutan. Meron nga daw po meron po isang kwento na meron daw po isang simbahan na para daw po sila makahikayat ng mga tao na dadako dito sa kanilang bahay-sambahan. Ayan. Tuwing hapon, sila po ay nagagawa daw po ng parang feeding program. Yan. Nag-umpisa sila sa mga paunti-unti na pagluluto. Iniimbitahan din mga tao na bawat dumaan sa may harapan ng kalapong simbahan. Yan. Iniimbita po nila na kumain. Yan. Sila po ay pumasok sa simbahan at dahil nga po mayroong
pagkain o mayroong feeding, yan, maging bata o matanda ay talagang iniimbitahan po nila. Yan, hanggang sa nakita po nila na marami, yung araw po ng linggo, ay marami po yung dumadaan sa kanilang sa harapan po ng kanilang simbahan. Kaya tumatagal, dati yung unang pinapakailang daw po nila, paunti-unti ngayon, talagang napakadami na yung dumadaan hanggang sa kasi nga po, para po ng community pantry, di po ba? Nung una, makukunti pa lang yan. Nung natutunan ng mga tao, na talagang pinipilahan o dinadagsa ng mga tao. Sabi nga, doon sa kwento, na yung simbahan daw po na yun, sa kalaunan, ay hindi po na siya naging simbahan. Naging isang restaurant na daw po siya. Dahil sa panghihikayat po nila na may pagkain, panghihikayat po nila na mayroong libre na makakain doon sa loob ng simbahan, hanggang sa, yun nga po, umiral na po yung naging, yung church po nila ay naging hindi na bahay-sambahan, kundi naging isang bahay kainan na, o naging isang restaurant na. Kaya ano po yung ibig sabihin po dito, na tayo po bilang isang simbahan, ano po ba yung atin pong ano po yung umiiral sa ating pong simbahan? Pagkain ba? O sabi ko tayo po bilang isang simbahan o bilang isang church na umiiral po dito sa ating pong bayan ng Limay, yan, o sa kabilang dito sa San Sinugo o sa San Libutan, umiiral po tayo para po tayo magbigay ng papuri at pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba ba? Yan. Lagi po natin kasabihan, lagi po ang panalangin, laging kasama sa panalangin ko yung mga lahat ng miyembro ng Iglesia ng Great Commandment na talagang pagdating ng araw ng linggo ay andun po yung kanilang puso at kaisipan na palaging may pananabik upang sila po ay makadako, makasama o makanig yung Panginoon sa ating gagawing pagpupuri at pagsamba. Amen po ba ron? Na napakasarap po nun na kapag tayo po ay pupunta sa iglesia o sa simbahan, lalo na po yung araw po ng linggo, ay kinakailangan po ituon po natin yung ating pong isipan o yung ating pong puso sa pagbibigay po ng papuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Amen po ba ron? Sabi nga ay na kapag tayo po ay nagpupuri, sumasamba sa ating pong Panginoon, huwag po natin isipin yung katabi po natin o huwag po natin na ito po ay may kalayaan na magpupuri at sasamba sa ating pong Panginoong Diyos na buhay. Yan. Mapapasin din po daw po natin na dito yung mga pangunahing layunin po natin upang maluwalhati po natin o mabigyan po natin ng luwalhati yung ating pong Panginoong Diyos. Yan. Sabi nga, maaari daw po natin gugulin o yung isang buong mensahe na tayo po ay sabi nga ay nakikinig lang, ngunit sa daw po na pagbigyan po natin ng oras o ng pananabik yung ating pong pagbibigay ng pagluwalhati sa ating pong Panginoong Diyos. Yan, magbigyan po natin siya ng sabi nga ay celebrative praise and worship. At sa ating pong mga ginagawa na yan, sabi nga, yung paghahanda rin po na ginagawa ng ating pong praise and worship team ay talagang kung titignan natin, talagang napaka-laking preparasyon nila na ginagawa, maging sa paggagawa din po ng mensahe ng Panginoon na talagang gumugugol ka ng halos isang linggo, pinag-pray mo yan, kung ano ba yung ila-line up mo. Minsan nga, Miyerkules na, wala pa tayong line up, ano ba yung talagang kinakasabikan na rin po ng mga miyembro po ng praise and worship team yung ipopost na line up, yung papaawit ka o yung para habang ito at na-receive na yon yung message na yon ay talagang paghahanda na rin o itutunan mo na rin yung sarili para po mapakinggan o sa pamamagitan po ng mga awitin na yun, lalo na po kung mga bagong awitin ay talagang pagpupursigahan mo na pakinggan upang lalo kung ikaw ay isang gagamitin para tumugtog, di po ba? Na
aaralin mo maigi kung ano yung maganda, kung ano yung dapat talaga doon sa hinihinging awitin. Kaya naman po, napakalaking sakripisyo ng mga bawat ating lalo na po yung ating po mga worship leader, ito ba, na sila po yung naghahanda, sila po yung binibigyan po ng karunungan ng ating pong Panginoon upang ihanda yung mga awitin na papuri para po sa ating pong Panginoon Diyos. Amen po? Kaya naman po, sabi mo, hindi natin matatawaran din po yung halaga na kanila po mga ginagawa para po sa pangununag po nila sa ating pong selebrasyon tuwing araw po ng linggo. Amen po? Kaya naman, mas pagtutunan pa rin po natin ng pansin yung pagbibigay po natin ng celebration para po sa ating pong Panginoong Diyos upang mabigyan po natin siya ng luwalhati bilang isang simbahan o bilang isang kongregasyon. Yan. Meron pong apat na layunin yung ating pong simbahan. Yan, mapapansin po natin na naayos po yung apat na hangarin po na yan sa mga salita po na nagsisimula po sa letter C. Yan nga po, yung una po, yung celebration, pagkatapos po yung community, yan, pagkatapos po ay yung communication, at yung pang-apat po ay cultivation. Yan. Ang bawat isa daw po dito ay nangangahulugan ng salita na sa graphic po na yan, o sa mga salita po na yan, isang pangalan na naglalarawan na yung hangarin po natin. Yan, yung bawat isa sa mga salita, pakita po natin yung yan, celebration. Sa ibaba po niyan, worship, di po ba? Sa atin po pagbibigay po ng celebration o pagdiriwang, yan, sa atin pong pagsamba, yan, yung ginagawa nga po natin yung araw po ng linggo, at yung kung tayo po ay meron din po mga gaway, araw po ng Miyerkules, yan, kakaroon po tayo ng pagsamba sa ating pong Panginoon. Yan, celebration, ibig sabihin po, worship, binibigyan po natin ng pagsamba yung ating pong Panginoong Diyos. At doon naman po sa community. Yan, community. Ibig sabihin, heart, o may puso. Nasa loob po ng kahon. Ibig sabihin po, love. Yan, meron po tayong pag-ibig sa ating pong Panginoon, may sa ating pong kapwa. Amen po ba ron? Yan, susunod po. Yan, yung ating pong communication. Yan, di po ba? Kita po natin dyan yung mundo. Yan, dapat po, siya po ay nasisharean po natin o tayo po ay nagbabahagi ng kanya pong mga banal na salita. At yung pang-apat po na letter C, yan, cultivation, grow. Kinakailangan po na sa ating pong mga napahayagan o sa ating pong mga nabigyan na nasharean ng kanya pong mga banal na salita, kinakailangan din po daw po ito ng cultivation o yung paglilinang upang yung ating pong mga nabahaginan ay patuloy po ito na lumago sa ating pong Panginoon. Pasilin din daw po natin na bawat isa daw po sa hangarin ng yan ay kumakatawan sa iba't ibang sukat ng ating mga spiritual na buhay. Halimbawa po, yung pagdiriwang, di po ba yung ating pong celebration o yung pagsamba, ito daw po yung dimension po ng vertical. Sa atin po, ng mga anak ng Diyos, yan tayo po sumasamba at sa ating pong ginagawang celebration, tinutuon po natin yung ating pong isipan, yung ating pong pagsamba sa Panginoon, kaya po vertical sa ating pong Diyos na manlilikha. Yan, at yung siya po ay nasa vertical na dimension kung saan tumutulong niya po ito sa ating pong Panginoon Diyos. At yung ating pong community ay yung pahalan daw po na sukat kung saan nakatuon po ito sa ibang tao. Horizontal naman po. Kaya sabihin, yung ating pong pagmamahal, yung ating pong pag-ibig sa ating pong kapwa, yan, pa-spread naman po horizontally. Kaya naman po, sabi nga, yung mga naabot po ng ating pong
pagbabahagi, maging yung ating communication, ito naman daw po ay doon po sa dimension na panlabas na sukat. Kung saan daw po ito po ay naabot natin yung ibang tao, yung ibang nasyon, o yung ibang lugar para po sa pagpapahayag po natin ng ating pong ebanghelyo ng ating pong Panginoon. At yung pang-apat nga po, yung cultivation, yung paglinang, ito po ay napapaloob sa panloob daw po na sukat na kung saan hinahangat po natin o inaasam po natin na yung bawat nababahaginan po natin ng kanya po mga banal na salita, ito po ay tumitimo sa kanila po mga puso at sila po ay lumalago din po na kagaya po ng ating pong Panginoon. Sila po ay lumalago sa ating pong Panginoon. Ay, yung apat daw po niyan na hangarin ay hindi lamang po apat na bagay na binubuo ng isang tao. Kinakatawan nila ang mga layunin ng Diyos para sa kanyang simbahan na isinisiwalat po ng banal na kasulatan. Yan. At ang iba't ibang mga simbahan ay maaaring may mga magkakaparehas na gawain sa yung iba, naman ay magkakaiba, di po ba, sa mga iba't ibang paraan, mga kanila pong mga ginagawa. Kaya maaaring sabi nga, ngunit ang mga layunin ng Diyos para sa kanyang simbahan, ito daw po ay dapat magiging magkakapareho. Yan. Yung apat na layunin daw po na mula sa na tinatawag nating Great Commandment at doon po sa Great Commission na binibigay po sa atin ng banal na kasulatan. Yan. Kaya nga po may unang dalawang layunin po na nagmula po doon sa Great Commandment. Yan, minsan sabi nga, di ba, may nagtanong po sa, tingnan po natin doon sa Mateo 22. Sa Mateo 12. Kasi nasabi po doon ang hindi yan, sabi po doon sa Mateo, yung nasasabi nga po doon sa Great Commandment, sa Mateo 22 verse 37 hanggang 39, sabi nga po doon, sumagot si Jesus, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong mong kaluluwa at ng buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. At sa 39, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan nga daw po yung dalawang utos na nakasalalay po doon sa ating pong Great Commandment. At sa ating pong mga nabasa po na yan, sabi sa anumang lugar, binabanggit daw po yan ng ating pong Panginoong Diyos na yung dalawang utos po na yan bilang isang malaking utos na sa bawat isa po sa atin na mahalin po natin yung ating pong Diyos na pinaglilingkuran at mahalin din daw po natin yung ating pong kapwa. Kaya nga po yung unang dalawang layunin po ay nagmumula po doon sa ating pong Great Commandment. At yung pangalawa po na layunin na nagmumula sa ating pong Great Commission, yan yung nasasaad naman po doon sa Mateo 28 verse 19 hanggang 20, di po ba? Yung sa ating pong Great Commission na sinasabi po dyan, kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan, yung sa ating pong Great Commission. Kinakailangan po tayo po ay nagpapahayag o nagbabahagi
ng kanya pong mga banal na salita. Yan, at yung kanya pong mga banal na utos, yan, yung mabuting balita ng kaligtasan ay patuloy po nating ibahagi sa ating pong kapwa. Kaya naman po kasama daw po dito sa ating pong Great Commission, yung parehong pakikipag-usap, yung pakikipagbahagi ng Ebanghelyo sa iba, at yung pagbibigay nga po ng yung sinasabing paglilinang para po sila ay lumago din sa ating pong Panginoong Kristo. Na sila po ay sa pag-cultivate natin o sa pagbibigay po natin, sa pagpapalo po natin sa kanila, sa mga baginan po natin, yan sila po ay magiging isang disipulo rin ng ating pong Panginoon para po sa pagpalaganap ng kanya pong mga banal na salita. Kaya naman po, sa unang dalawang hangarin po na yan, nagmula dyan po, yung Great Commandment. Yan, nasabi nga dyan po na ito nga po yung sumasamba sa Diyos, kaya nga po sa ating pong mga ginagawang pagdiriwang, di po ba? At yung mahalin yung ating pong kapwa, ito naman daw po ay doon sa ating pong community. Yan, yung ating pong pagsamba sa Diyos, yan di po ba? Yung ating pong worship, yan nga po yung ginagawa natin sa ating pong celebration. Kaya nga po, ngayong araw po na ito, umaga po na ito, titignan po natin yung kanya pong unang layunin na kung saan po ay doon po tayo tutuon sa sinasabi nga po nating celebration ng ating pong pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos. Yan, kaya nga po yung ating pong unang hangarin bilang isang simbahan ay ang ating pong pagdiriwang. Amen po ba? Nagpunta po tayo rito para kung makipag-tsikahan lang sa ating pong mga kapatid o kaya nga nagpunta rito ay upang ikaw po ay makibahagi sa selebrasyon ng pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Napakasarap po nun na ito po lagi natin yung ating pong isip, yung ating pong puso sa ating pong pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi nga, gumugugol ka po ng maraming oras. Yan, yung araw po ng linggo ng umaga, yung sa ating pong mga ginagawang simpleng pagdiriwang o simpleng selebrasyon sa pagsamba po natin sa ating pong Panginoong Diyos. Yan, sa pamamagitan nga daw po ng ating pong mga pag-aawitan, pagtutugtugan, pagsasayawan, di po ba? Yan, at maging sa ating pong mga pananalangin. Yan, pinag-uulan po natin yan ng panahon upang tayo po, sabi nga, pag-ari ng araw po ng linggo na ito, kinakailangan ay manatili tayo doon sa mode na tayo po ay laging nagpupulit sumasamba sa ating pong Panginoon. Sabi nga lahat, kaya nga po, napakasarap po nung ikaw ay masama doon sa ministry ng praise and worship, bagamat sabi natin, hindi naman mahirap kung ikaw ay susunod, di ba? Sa ating pong mga guidelines o yung mga panuntunan o para ikaw ay makapasok. Mayroong mga iba na hindi naman nagpapatuloy, pero talagang kapag ikaw ay nagpasakop sa ating pong Panginoon, napaka-smooth lang yung iyong pagdaraanan para ikaw ay makapagpuri o para ikaw ay makapasok sa grupo po ng praise and worship. Kaya naman po talagang napakasarap po. Kaya hinihikayat ko yung iba na talaga kayo mayroong mga talento. Yan. Paggamit po natin para po sa kapurihan ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba rin? Yan. Kaya naman, sabi nga, gumugugol yung ating pong mga praise and worship team para po pangunahan tayo yung kongregasyon para po sa isang selebrasyon tuwing araw po ng linggo. Yung selebrasyon po na yan, yung ating pong tinatawag na pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Kaya naman, sabi nga, yung salitang worship po na yan, ay sabi nga, ay hinangon po yan sa salitang, sa Tagalog, yung pagsamba po na yan, yung sulit. Sabi nga, kapag ikaw po ay sumamba, talagang masasabi mo na kapag ikaw ay
taus-pusong sumasamba sa ating pong Panginoong Diyos, yan wala pong sayang. Sulit na sulit po yung ating pong mga ginagawang preparasyon. Amen po ba? Lalong-lalo na nga po, pagdating nga po ng araw na ng linggo, talagang sulit na ikaw po ay nakasamba o malaya na nakapagpuri sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba ron? Kaya wala pong sayang sa ating pong mga ginagawa. Kaya tingnan po natin yung ating teksto na hangin po doon sa Awit chapter 9 verse 1 and 2. Tingnan po natin. Kaya sabi nga, pupurihin kita Yahweh ng buong puso ko, mga kahangahangang ginawa mo ay papahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan, pupurihin kita, O Diyos na kataas-taasan. Amen po ba? Ayan, napakasarap po. Sabi nga, pupurihin natin palagi yung ating pong Panginoong Diyos na gumawa ng sanglibutan, na gumawa ng lahat ng bagay na ating pong nakikita, lahat ng ating pong mga nakahawa. Kaya purihin po yung Panginoon, purihin natin siya yan sa mga kanya pong mga ginagawa sa ating pong mga buhay. Sabi nga, ayun, ang una po dyan, yung aklat ng mga awit ay puno ng pagpupuri sa ating pong Panginoong Diyos. Yan nga po, halos sabi nga, yung sinasabi po natin, di ba, yung na-share ko sa inyo noon, yung mga pinag-aaralan po namin noon sa online, kaya talaga nga, kung ano po yung, sa aklat po ng awit, mas maganda nga daw po na basahin po natin siya ng may paawit. Kaya talaga nga, madadama po natin yung sinasabi o yung ating pong nababasa o yung ating pong mga inaawit sa bawat aklat po na yan. So, sa bawat chapter na binabasa po natin dyan po sa aklat po ng awit. Sabi nga, ang pagpupuri daw po sa ating pong Panginoong Diyos, yan, sabi nga daw po sa mga awit ay pinupuri kita o Panginoon. Sabi nga, ngunit karaniwang nagbibigay ng mga kadahilanan kung bakit pupurihin ng Diyos at yung mga kadahilanan yun daw po ay laging may kinalaman sa katangian ng ating pong Diyos at sa kanya pong mga gawa, sa kanya pong mga aksyon. Yan, ang kanya pong pagkatao ay banal. Amen po ba? Yung pagkatao po ng ating pong Panginoong Diyos ay banal at ito po ay perpekto. At yung kanya pong mga pagkilos ay masasabi po nating makatuwiran o ito po ay matuwid. Ang kanya pong mga kilos ay puno po ng biyaya at puno po ng awa. Kapag ipinahayag mo daw po yung kagalingan o yung kadakilaan ng ating pong Panginoong Diyos, yan, pinapahayag mo yung walang hanggang katapusang halaga. Sabi yan, palawakin mo ang iyong mga saloobin sa Diyos. Yan, hindi mo maiisip ang napakalaking saloobin po na ito ng Diyos. Dahil nga po, yung ating pong Diyos ay siya po ay dakila. Yan, ang Diyos ay higit na masasabi natin na siya po ay kahanga-hanga. Di po ba? Ang Diyos natin ay mas may kadakilaan o mas may kamahalan kaysa sa anumang po ating pong mga iniisip. Amen po ba? Wala po tayong maitutulad sa kadakilaan o sa karangyaan ng ating pong Diyos na sinasamba. Sabi nga po, maaari ka lang magkaroon ng masyadong maliit kung bibigyan po natin ng katumbas yung kadakilaan ng ating pong Panginoon o yung mga iniisip natin para sa Diyos. Yan, meron po sabi nga, meron daw po tayong maliit na saloobin sa ating pong Panginoon Diyos. Hindi daw po kailanman masyadong malaki yung ating pong mga iniisip para sa ating pong Panginoon. Kundi ito po ay napakadakila, kahanga-hanga o marangal para po sa ating pong Panginoon. Kaya nga po, yung pagsamba daw po sa Diyos ay nangangahulugan daw po na ito po yung una po para po sa ating lahat ng mga ginagawa. Ay lagi po natin purihin, lagi po natin sambahin ang ating pong Panginoong Diyos. At ito po daw po sa ating pong mga ginagawang pagsamba o sa ating pong ginagawang selebrasyon para po sa pagsamba sa Diyos. Ito daw po ay nagpapahayag ng mga kahusayan na ginagawa
sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Yan. Pangalawa po, letter B, ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Yan. Tatakpan po natin yan sa 1:4 verse 23 hanggang 24. Sinasabi po, subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yan. Ang pagsamba daw po sa Diyos ay nangangahulugang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yan, sinasabi ni Jesus sa babae na doon po sa tabi ng balon, di po ba? Sa chapter 4, darating ang oras at darating na ngayon na nga ang tunay ng mga sumasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Yan, ating pong verse na nabasa. Ano daw po yung ibig sabihin ng pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan? Yan, iuugnay po ng ating pong Panginoong Diyos o sa ating pong Panginoong Diyos yung salitang Espiritu. Dahil ang ating Diyos ay Espiritu. Amen po ba? At dito na po sa katotohanan ng Diyos mismo, at ito nga po, yung ating pong Diyos mismo, ito po ay Espiritu. Yan. Ang Espiritu ay walang physical na katawan. Yan, hindi siya bahagi ng nilikha ng sanglibutan. Yan, sapagkat siya po yung may lalang. Hindi po siya kasama doon sa nilikha, bahay, siya po yung may lalang. Yan, tinuturo po sa atin ni Jesus dito na ang katotohanan ng pagsamba ay hindi lamang physical na anyo ng pagsamba. Hindi lamang, hindi gaanong kapag daw po tayo ay sumasamba, kinakailangan po tayo po ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ngunit ang tunay na pagsamba, ito daw po ay likas sa Espiritu. Yan. Hindi daw po dapat nating maging usapin dito, yung maging nga po, sabi na hindi daw po natin maging dapat na usapin dito yung ating pong mga paggalaw na ipinapakita po natin sa ating pong simbahan. Kasi sinasabi nga na tatayo kapag yung tao ay tumatayo o nakaupo, kapag yung tao daw po ay nakaupo, o kapag ang tao po mananalangin, kapag tayo po ay darasal. Yan. At tayo po ay maawit kapag tayo po ay ang mga tao ay maawit. Yan. Sabi nga, ang totoong pagsamba ay kinakailangan po, ito po ay nagmumula po sa ating mga puso at binibigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. Yan. Kapag sinasamba daw po natin yung ating pong Panginoong Diyos sa Espiritu, yan, kinakailangan po nakatuon yung ating pong puso, yung ating pong mga puso at yung ating pong mga pansin sa Diyos. Amen po ba? O sa ating pong Panginoong Diyos. Binibigyan po natin siya ng ating pong pagmamahal at yung ating pong ginagawang pagsamba at pagpupuri. Kaya nga po, ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Yan, ano naman daw po yung ibig sabihin ng pagsamba sa katotohanan? Yan. Ang pagsamba daw po sa katotohanan ay may kinalaman din sa pag-iisip at sa ating pong pagsasalita ng totoong mga bagay tungkol sa ating pong Panginoong Diyos. Ito po yung dahilan kung bakit mahalaga po yung Biblia sa wastong pagsamba po natin sa ating pong Panginoon. Kaya nga po, sabi nga, maaari daw po tayong magkaroon ng kaunting pag-unawa sa Diyos mula sa kalikasan at doon po sa kanya pong mga nilikha. Yan. Tinitingnan natin kung ano po yung kanya pong mga ginawa o kaya kung ano po yung kanya pong mga nilalang. Di po ba? Sabi nga ay dahil po yung lahat ng kanya pong mga ginagawa o lahat ng kanya pong mga lalang, di po ba? Ito po ay katotohanan. Hindi po ito nilikha para isang disenyo lamang, kundi ito po ay nasabi po natin na ito po ay makatotohanan. Kaya nga po, matututunan din daw po natin dyan yung mga ilan mga kahangahangang kapangyarihan at kagandahan ng ating pong Panginoong Diyos. Yan. So, nasabi nga rin po, ngunit sa Biblia, mayroon daw po tayong isang
mas buo at mas kumpletong pagpapahayag ng katangian ng ating pong Panginoong Diyos at ang Kanya pong mga gawa ay nga po ayon sa kasaysayan. At ang Biblia ay puno ng katotohanan. Amen po ba? Ang Biblia ay puno ng katotohanan tungkol sa Diyos at mula sa ating pong Panginoong Diyos. At sabi nga, at sa gayon, yung ating pong mga awitin, mga ating pong mga kinakanta natin na pagsamba natin sa Diyos, ito daw po ay dapat na puno ng katotohanan at ito po ay tungkol sa Diyos na nagmula sa Biblia. Amen po ba? Sabi nga, yung lagi po nating batayan o maging lagi po manual ng ating pong buhay o ng ating pong pagsamba ay mga nakasulat po sa ating pong Biblia. Kapag binabasa daw po natin yung banal na kasulatan sa ating mga ginagawa, ayan, binibigyan natin ng pansin yung mga salita ng Diyos habang ito, bigyan po natin ng pansin yung kanya pong mga salita habang ito daw po ay binabasa natin. Bakit daw po? Kasi po ito daw po ay sapagkat ang mga ito ay salita ng ating pong Panginoon. Hindi po ito salita lamang ng kung sino ng tao, hindi ito po ay salita po ng ating pong Panginoong Diyos. Yan. Kapag pinapangaral po natin yung salita ng ating pong Panginoon, yan, nakikinig po tayo sa ating pong Panginoon at nakikinig tayo na meron tayong aasahan. Amen po ba? At na ikaw ay sa kabila ng iyong mga pagsubok, di po ba, lagi sinasabi na kapag ikaw ay lagi na nasa mga pagsubok o mga suliranin sa buhay, yan, magpasalamat po tayo ng ating pong Biblia, yan, at makikita po natin o ipapatid po sa atin yung katugunan ng ating pong mga hinahanap patungkol po sa ating pong Panginoong Diyos. Yan. Sapagkat alam po natin ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na baguhin yung ating pong mga buhay. Amen po ba ron? Naniniwala po ba tayo na yung salita ng Diyos ay may kapangyarihan upang baguhin yung ating pong mga buhay? Yan. At yung buhay na nasa hindi lamang yung buhay mo, sa sarili mong buhay, kundi maging yung buhay ng mga nasa paligid po natin. Yan, kapag tayo po ay nananalangin na sama-sama, yan, nakikipag-usap po tayo sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba? At mag-isa ating pong mga quiet time o sa ating pong nanalangin tayo sa ng mataimtim na nagbumula sa ating pong mga puso at binibigyan po natin ng papuri yung ating pong Panginoon kung yung kung sino siya sa lahat ng kanya pong mga nagawa. Amen po ba? Na yung napakasarap po na kapag ka po tayo ay nananalangin o kapag ka po tayo ay umaawit o sumasamba sa ating pong Panginoon, ayan, tinutuon po natin yung mga dakilang gawa o dakilang ginawa o mga dakilang nilikha ng ating pong Panginoon. Kaya nga po yung pagsamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan, ito daw po ay nangangahulugang totoo at tao sa puso at mula sa puso sa mga na may kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yan, habang ipinapahayag po yung katotohanan tungkol po sa ating pong Diyos na matatagpuan nga po natin sa banal na kasulatan po sa ating pong mga Biblia. Kaya nga po, karapat-dapat na purihin natin yung ating pong Panginoong Diyos sapagkat ang lahat ng mga bagay na daw po na ito na inihahayag natin tungkol sa Kanya, ito po ay totoo. Yan lahat sa Diyos, ito po ay makapangyarihan dahil ang Diyos po ay tunay nga po na siya po yung makapangyarihan sa lahat. Siya po ay nakakaalam sa lahat ng ating po mga ginagawa. Siya po ay mapagmahal sa lahat din po ng uri, maging tao o hayop o ano man po yung mga nilikha. Na kapag pinahayag daw po natin ng buong kahusayan ng Diyos o yung buong kahusayan daw po ng Diyos ay simple nga sinasabi po natin ang katotohanan tungkol sa ating Diyos at pinupuri po natin siya para po dito sa lahat ng kanyang po mga ginawa. Yan, ito rin po isang uri ng pagsamba
o yung mga hinahanap ng Diyos ng ating pong Diyos Ama. Yung mga taong nagpupuri at sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Na po yung isang hinahanap po ng ating pong Panginoong Diyos. At yung pangatlo po, letter C yan, inaalok sa Kanya yung ating pong buhay. May sinasabi doon sa Romans 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito daw po yung karapat-dapat na pagsamba sa ating pong Panginoon. O kaya sa ating pong mga ginagawang paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. At yung pangatlong aspeto nga daw po ng pagsamba ay nais po natin tignan po natin yan, yung sinasabi nga po dyan sa Romans 12 verse 1. Yan. Bahagi daw po ng pagpapahiwatig yung halaga ng Diyos ay yung kanya pong pag-aalok o yung pagbibigay po natin ng ating pong buhay para po sa pagsamba upang tayo po ay mas pinapahalagahan po natin. Sabi nga, nabubuhay para sa kasiyahan ay pinapahalagahan ang kasiyahan higit pa sa ano paman. Ang taong nabubuhay para sa kapangyarihan ay pinahahalagahan ang kapangyarihan. At yung taong nabubuhay para sa pera, hindi po ba? Mas pinapahalagahan po yung pera. Yan, ang mga taong nabubuhay para sa sarili ay pinapahalagahan din daw po yung ating pong mga sarili. At at yung taong nabubuhay para sa Diyos ay pinapahalagahan po natin yung ating pong Panginoong Diyos ng higit sa lahat. Amen po? Kaya nga sabi, kaya kapag nakatira ka, kapag tayo po ay mga Diyos, yan, kapag inalay mo yung buhay para sa ating pong Panginoong Diyos, ayan, nagbibigay ka ng tunay na halaga sa Diyos. At yun din daw po yung isang sinasabi nga po natin na pagsamba sa ating pong Panginoon. Yung binibigay mo yung sarili para sa pagpupuri, binibigay mo ang iyong buhay para sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon, yan po ay tinatawag po natin pagsamba sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya nga po, nais daw po ng ating pong Panginoon, ang ating pong Panginoon Diyos ay bigay po natin sa Kanya ang lahat ng ating pong buhay. Ganap, kailangan po walang pag-atubili o walang pag-aalinlangan. Diba? Na sa lahat po, sabi nga, sa isang awitin, di po ba? Hindi ba kami pamagat? Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay. Sabi nga, lahat, kailangan lahat ay bigay po natin o all out, bigay na po natin sa ating pong Panginoon yung ating pong buhay para po sa pagpupuri po sa ating pong Panginoon Diyos. Amen po ba? Huwag na tayong mag-aalinlangan pa o huwag na tayong magkaroon pa ng pagdududa sa ating pong mga ginagawa. All out mo na. Sa mga ganitong pagkakataon, di po ba sa ating pong mga ginagawang celebration, yung umaga, lalo't hinihigaya tayo ng ating pong mga worship leader, di po ba? Na huwag ka nang mahiya, bigay mo na, huwag mo nang pansinin yung katabi mo, kung sino man yan, bigay mo na, all out na ikaw ay magpuri sa ating pong, sumamba sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba? Malayang malaya po tayo. Sabi nga, dito po sa atin, lalo sa panahon nga po na ito, di po ba? Talagang masasabi ko na malayang malaya po tayo upang tayo po ay makadalo sa ganito pong celebration. Amen po ba? Yung araw po ng linggo, kaya nga po, lagi po natin kasabihan yan, yung araw po ng linggo, at pupunta po tayo dito sa ating pong bahay-sambahan o sa ating iglesia. Ang pangunahin po nating motibo ay upang pagbigyan luwalhati yung ating pong Panginoong Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya nga po, sa ating pong pagtatapos, sabi nga, ang pagsamba sa Diyos, ang pagsamba sa Diyos ay pagpapahayag ng pagpupuri sa ating Diyos, pagsamba sa Espiritu at katotohanan, at yung pag-aalok nga po sa Kanya
ng ating pong buhay o yung pagbibigay po natin ng buhay sa ating pong Panginoong Diyos. Kumusta ka sa unang hangarin o sa hangarin po natin ngayong umaga po na ito? Sabi nga, pumunta ka ba sa simbahan na ito upang sumamba sa ating pong Panginoong Diyos? O pumunta ka ba sa simbahan upang ihanda ang iyong sarili upang magdiwang sa mga kahangang-hangang ginagawa ng ating pong Panginoong Diyos? Sabi nga, kung hindi yun ang iyong motibo, yan mawawala sa iyo ang isa sa apat na pangunahing mga kadahilanan kung bakit umiiral po yung simbahan po ng Great Commandment Christian Church. Amen po? Kapag hindi po yun yung hangarin na kaya nagtungo rito ay upang bigyan luwalhati, upang ikaw ay sumamba sa ating pong Panginoon Diyos, kung hindi yun ang iyong hangarin, mawawala sa iyo yung apat na tatalakayin po natin para po kung bakit po umiiral yung ating pong simbahan. Sabi nga, kung nawalan ka ng kaunting energy o nawalan ka ng kaunting interest sa ating pong simbahan, gawa ng pandemic, di ba? Sabi nga, yung mga nag-online, yung hindi mo nakakasama yung mga kapatiran physically. Yan, sabi nga, marahil ay dahil nawala sa iyo sa iyong paningin ang pagsamba o yung ating pong sinasabing celebration. At yung ang pagsamba ay hindi lamang para sa umaga na ito ng araw po ng linggo o hindi lamang po ito yung araw po ng linggo. Ito daw po ay pinagdiriwang at sinasamba mo yung Diyos sa kinakailangan po sa buong isang linggo o sa araw-araw po natin mga ginagawa, kinakailangan po bibigay po tayo ng pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi lamang po ting araw po ng linggo, hindi lamang po ting araw po ng Miyerkules, kundi sa araw-araw po ng ating pong buhay, kinakailangan po ay pinupuri at sinasamba po natin yung ating pong Panginoong Diyos. Sabi nga, ang simbahan ay hindi daw po isang gusali lamang, hindi daw po ito isang programa. Bali, ang simbahan ay ang mga tao. At sa gayon, yung apat na hangarin po natin ito ay maging totoo lamang habang ikaw ay sinasabuhay mo yung iyong pang-araw. Ano po ba? Sinasabi na araw-araw sa ating pong mga ginagawa, tayo po ay nagpupuri at sumasamba sa ating pong Panginoon Diyos. Amen po? Kaya purihin po yung Panginoon sa umaga po na ito, sa ating pong celebration na ginagawa. Tunghayan po natin yung pagbibigay luwalhati sa ating pong Panginoon o yung mga kahangang-hangang ginawa ng ating pong Panginoon Diyos na buhay. Amen po? Tayo po tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan o Diyos, makapangyarihan sa lahat, kung may nilang ang langit at lupa, kung may nilang lahat na nakikita po namin sa sanlibutan po na ito. Maraming salamat po Panginoon. Ikaw lamang siyang Diyos na dapat po namin mabigyan ng papuri, parangal at marapat na pagsamba. Pagsamba na nagmumula sa aming pong mga puso. Pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Pagsamba po Panginoon na may halakik na pagsasakripisyo upang yung aming pong mga buhay ay patuloy, Lord, na mailaan po namin upang ito po ang buhay po namin na ito ay magamit po namin sa aming po mga ginagawang paglilingkod sa iyo po, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa ginagawa mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa buhay na bawat isang dinarako mo sa iglesia po na ito upang kami po ay makiisa sa isang selebrasyon, upang kami po ay makiisa sa aming po mga ginagawang pananalanginan. Makiisa po, Panginoon, lalo tigit po, Panginoon, sa aming po mga ginagawang pagsamba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. At sa umaga rin po na ito, patuloy, Lord, ay handa mo yung bawat isa po sa amin sa paggunita po namin ng aming po pagpipira-piraso ng tinapay at sa pag-inom po namin ng alak po po na simbolo ng iyong dugo, ng iyong simbolo po, Panginoon, ng iyong pagkamatay sa krus, sa hinihintay po namin ang muling pagkabuhay, ang muling pagparinto po, Panginoon. Doon nga po, Panginoon, ihanda mo yung aming po mga sarili, anuman po, Panginoon, yung aming
ito. Kaya naman po Panginoon, sa iyo po namin patuloy na inihahandog ng aming pong mga sarili bilang handog na buhay, Panginoon. Maraming salamat po yung aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito mga kapatid, ihanda po natin ang ating pong mga sarili para po sa pagtanggap po natin o pag-agulita po natin ng isang binigay po sa atin ng ating pong Panginoon na alalahanin po natin yung pagpirapiraso ng kanya pong tinapay. Pwede na po natin ibahagi. Makakaupo na po yung ating pong mga kapatid. Tonight you will betray, you take the bread. I forgive and thanks you broke, you can stand. This is my body, broken for you. As you eat it, remember me. This is my body, broken for you. As you eat it, remember me. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagaman kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, pinarapat mo pa rin kami maging mga anak mo. At sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabin yung aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain niyo po ang oskang ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Jesus ay lumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po namin. Tonight you were betrayed, you killed the God. I forgive the days you lived, tear it up. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. This is my blood, poured out for you. And as you drink it, remember me. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa iyong maluwag na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubos sa krus ng Kalbaryo ang siyang nadugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Ihahandog po namin sa iyo ang mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikalululahati ng iyong dakilang pangalan. Habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang saro ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin.
we see the light you bring, and the light you shine. And we remember your wondrous love. You gave your body, you shed your blood. And we remember your wondrous love. You gave your body, you shed your blood. And we remember your wondrous love. You gave your body, you shed your blood. And we remember your wondrous love. You gave your body, you shed your blood. Tunay nga po, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ikaw po ay aming pong maalala po, Panginoon. Nanahanap po namin yung tipan na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Kaya naman po, Panginoon, sa iyo po namin patuloy na inahain yung aming pong pagpupuri at pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Giving time. Ayan, excited po ba kayo? Ayan. So, bali, bago ko po i-share sa inyo yung verse na prepare ko po ngayon. Ay, yan na pala. Ayan, bali, ayan. Sino po ba dito yung walang pera? Wala. Sino yung wala nang makain? Wala. So, ibig sabihin lahat tayo pinagpapala. Amen. So, tara, pray na tayo. Ayan. So, bago ko sabi sa Proverbs 3, verses 9 to 10, parang ito yung lagi ko na-share na verse. So, sabi ko doon is, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. And He will fill your barns with grain, and your vats will overflow with good wine. Ayan. Bale sa verse po na to is pinapakita po dyan na yung pagbibigay is ito daw po yung key to our prosperity. Or sa, kung sinabi prosperity, paglago, ayan, or pagiging blessed. Ayan. So, kasi dahil yung pagbibigay, ito yung
salamat Lord dahil alam namin na we are highly favored by you Lord. And salamat Lord God dahil kahit hindi namin inaasahan is still Lord, binibigay mo yung mga bagay na kailangan namin. And salamat Lord God sa mga pagkakataon na ikaw yung pumupuno, Panginoon, sa mga pangangailangan po namin. Hindi pa man namin nasasabi sa iyo, pero Lord, tunay nga na yung kaparaanan mo is kakain
Dumako naman po tayo sa ating mga announcements. Prayer worship po yan sa ganap po na 6:30 p.m. yan sa Wednesday po dito po sa ating pong bahay sambahan. Iniimbitahan po ang lahat na dumalo. Yan. At sama-sama po tayo magpalanginan ng bawat isa. Stay connected pa rin po sa ating pong mga online services. Yan. Sa YouTube Premiere, at GCCC TV, at gccclimay.online.church. Yan po, nandyan din po yung mga oras, pati rin po sa ating pong Facebook, FB Premiere, at GCCC Limay Bataan. Let's get social. Nandyan po yung ating pong mga social media accounts. Tingin-tingin na lang po tayo. Yan. Palagyan pa rin po yan, pinapaalalahanan ng bawat isa na yan, maghugas palagi ng kamay, magsuot lagi ng face mask at face shield at as much as possible po, kung wala naman pong importanteng pupuntahan, yan, stay lang po tayo sa ating mga tahanan. Yan. Nandyan din po ang ating GCCC YouTube channel, GCCC FB page, and YBF FB page. Like, comment, and share po. Meron po tayo congregational meeting after po ng ating worship service. Stay lang po tayo mga kapatid para po mapakinggan po natin yung mga reports ng bawat isa. Yan. Batiin na po natin ang mga may birthday. Closing prayer and benediction. Gata ko sa ating pong closing prayer and benediction. Pagpili po natin, mga kapatid po natin na nagsipagdiwan po ng kanilang pong kaarawan kay Ate Mel, kay Ate Pissia, naging kay Leia na nasa lugar, malayong lugar. Di po tayo po lahat ay manalangin. Tunay nga po, Panginoon, ang ito yung pupuri at papasalamat sa iyo sa buhay ng mga kapatid po namin na patuloy na nakakaranas ng kanila pong panibagong taong sa kanila pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid po namin na ito. Dalangin po namin. Patuloy po silang samahan. Patuloy po silang pagkalooban po, Panginoon, ng kalakasan ng kanila pong mga physical na katawan. At gayon din po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid po namin ito dahil sa pag-diwang ng kanila pong mga kaarawan. Patuloy, Lord, at ingatan mo silang palagi. At kalooban po, Panginoon, ng mga marami pong mga biyaya at pagpapada dahil din pa, Lord, sa kanila pong mga inaasahan. Kaya naman po, Panginoon, maraming salamat at patuloy na nagdideklara po kami ng mga biyaya at pagpapala sa buhay ng mga kapatid po namin ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. At yan po, Panginoon, patuloy, Lord, na kami po ay patuloy na nagpupuri ng papasalamat sa iyo sa mga oras na ito na kami po ay patuloy po sinasamahan. Patuloy po kami dinadako sa lugar po na ito na ligtas po, Panginoon, yung kami po ay pagdiwang, pag-celebrate po, Panginoon, at kami po ay makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman po, Panginoon, laging layunin po namin at patuloy na kami samahan palagi po, Panginoon, sa mga oras na kami po ay tumutungo sa iyong bahay-sambahan at ikaw po ang sa patuloy namin mabigyan po ng pagpuli at pangalan. Kaya naman po, Panginoon, maraming salamat sa iyong mga mensahe, mga celebration po, Panginoon, na aming po mga ginagawa. Ang layunin po ng iglesia po na ito na ikaw po ay siya aming po malulatin at mabigyan po ng pagpuli at pangalan. Kaya din po, Panginoon, patuloy, Lord, ay lalapit din po namin sa iyo mga pastors po namin po, Panginoon, na ginagamit mo sa lugar na ito na nasa Balanga. Ikaw
po ay hindi pag-daos po Panginoon ng ganito pagdiriwa. Patuloy Lord na kami po ay nagdidiklara ng mga pagpapala sa buhay ng mga pastors po namin po Panginoon. Kay Pastor Dan, kay Pastor Jimmy, kay Pastor Erwin po Panginoon. Kay Pastor Andy po Panginoon na ginagamit mo sa lugar na ito. Patuloy po silang pagpalain, patuloy po silang samahan, ingatan po Panginoon, at tagumpay ay patuloy din po nilang maranasan. Kaya din po Panginoon kay Pastor Rodel na walang asawa na nagpapagamit upang kami po ay maturuan. Maaari po mga GCC buhay po Panginoon, mga awit yung papuri na tanging sa iyo lamang po namin nilayahan po Panginoon. Pagin sa bawat isa po sa amin po Panginoon ay dinadako mo sa lugar na ito. Patuloy Lord na ingatan mo po silang palagi, pagpalain mo po sila na hindi pag-Lord sa kanila po ay nasa. Kaya din po Panginoon, naalala din po namin yung kapatid po namin na si Ate Remy, na siya po Panginoon ay may sakit po Panginoon. Dalangin po namin na patuloy po siyang restore, patuloy po siyang pagkalooban po Panginoon, mga kalakasan, nagalingan po Panginoon sa kanyang pinaranasan sa sakit po Panginoon. Kami po ay nagdidiklara po Panginoon ng kagalingan sa buhay po ni Ate Remy po Panginoon. Kapag siyang patuloy na kumilog po sa kanya, hindi po yung mapagpagaling na kamay sa pagod po ng katawan kanya Ate Remy po Panginoon na may sakit. Salamat po sa pangalan ni Jesus na po ay nagdidiklara ng kagalingan sa buhay po Panginoon. Salamat po mag-isa amin din po mga kapatid na nagtatrabaho sa ibayong dagat po Panginoon na nasa iba't ibang lugar mga amin po sanlibutan po Panginoon. Patuloy Lord na ingatan po po sila, bigyan mo po sila ng pagtubay po Panginoon sa kanilang po pagtatrabaho, kalakasang pisikal na patuloy po nilang maranasan pangaliwan po Panginoon sa panahon na sila po ay mahulungkot at naalala po nila ang kanilang po pangmahal sa buhay na narito po sa Pilipinas. Patuloy Lord na alawin mo po sila. Pagpalaan mo po sila po Panginoon, ingatan, bigyan ng tagumpay sa lahat ng kanila po mga ginagawa. Nawa ay magamit din po nila yung kanila po mga ginagawang paglilingkod po Panginoon sa kanila po mga nakakasalunguha sa mga kapwa at trabahador po Panginoon. Ma-share po nila ang katakilaan at higit sa lahat po Panginoon ang iyong mga pagpapalan po Panginoon ay patuloy po nilang karanasan. Salamat po, salamat na bali sa amin po gagawin na congregational meeting po Panginoon. Patuloy Lord na bawat leaders na ginagamit po po Panginoon sa iglesia na ito, patuloy na bigyan mo po sila ng karunungan at bawat isa po sa amin sa congregation na ito ay patuloy Lord na kami po ay naging makiisa po Panginoon sa gawain po ng iglesia po na ito po Panginoon. Kaya din po Panginoon, patuloy Lord na samahan mo yung iglesia mo ng Great Commandment Christian Church. Salamat po, salamat. Nawang tagay ng bawat isa, mga biyahe po pangalan na nagagaling sa Diyos sa